Sa ibang balita, sinisilip na ng Energy Regulatory Commission kung makatwiran ang dagdag singil sa kuryente ng ilang electric cooperative. Sa ilang lugar kasi, umabot sa 6 na piso kada kilowatt hour ang rate hike. Saksi si Julio Segovia. Kung ang mga customer ng Meralco nakahinga pansamantala sa pagpapahinto ng Korte Suprema sa dagdag singil sa generation charge nito noong isang buwan, sa ibang lugar na sineserbisyo ng mga electric cooperative, tuloy ang power rate hike. Sa Lipas City halimbawa, halos 2 piso kada kilowatt hour ang dagdag singil sa generation charge noong Disyembre ng Batangas Electric Cooperative 2 o Batelec 2. Abay, malaking epekto yung pagtataas sa kuryente dahil imbis na ibibili mo na lang bigas yung tsaka paulam yung dapat doon pa makapabigay. Kung pataasin man nila, hindi dapat bigla. Yung mga sistema nilang hindi dapat nila i-anugad sa taong pabigla-bigla. Gaya ng Meralco, dahil din daw sa maintenance shutdown ng Malampaya Natural Gas Facility noong Nobyembre, ang rate hike ng Batelec 2. Napilitan daw kasi silang kumuha ng mas mahal na kuryente sa spot market. In effect po, dahil nga po sa ganitong pangyayari ay nagkaroon po tayo ng kakulangan ng supply ng kuryente. Kung ano po yung siningil sa atin, ng atin pong binibilhan ng supply ng kuryente per kilowatt hour, yun din lamang po ang pwede namin singilin sa ating mga consumers. Lalong malala ang dagdag singil ng ilang kooperatiba, gaya ng Camarines Sur Electric Cooperative 2 o Casureco 2, na umabot sa mahigit 6 na piso kada kilowatt hour. Tanggap man ng Energy Regulatory Commission ang dahilan ng mga electric cooperative, sinisili pa rin nila kung naging makatwiran ang dagdag singil. Ang isasama lamang nila dyan ay yung talagang kanilang gastos nung nakaraang buwan at yung kanilang gastos mula sa Western. Natuloy ang dagdag singil di gaya sa nakabinbing power rate hike ng Meralco dahil kumwestiyon dito sa korte. Wala rin daw humiling sa ERC na gawing pautay-utay o installment ng rate hike. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.